Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino saan man po kayong panig ng mundo. At syempre yung ating palaki ng palaki, palawak ng palawak, dumarami ang ating Team Replay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw na ng Thursday, July 2. July 2 na po ngayon, 2026. Tapos na po tayo sa kalahati ng taon. At ganun pa rin ang kalagayan ng ating bansa, naghihirap dahil sa kurakot at korupsyon ng iilang mga pamilya na nagpapakasasa sa pera nating mga taong bayan. Pagpatuloy, ang ating pong pamagat ngayong araw, blunder, hindi plunder. Blunder, tama po yung narinig nyo, blunder, hindi plunder. Sabi nga nung mga kaibigan nating Ilocano, blunder, hindi plunder. Yan, blunder, hindi plunder. Ito po yung mainit na isinasaksak sa baga nating mga Pilipino itong kaso ng plunder. Wala namang plunder. Tatalakayin natin yan. Yung ating paksa ngayong araw, ang ating pamagat, blunder, hindi plunder. Para po doon sa mga nakasubaybay sa nagaganap na rally at yung mga lumalahok sa payapang pagkilos noong June 30 at kahapon sa EDSA, ngayon ho ay lumipat ang venue sa Liwasang Bonifacio. Kailangan, alam ninyo yung fundamental requisites para ikay makasuhan ng plunder. Bakit blunder, hindi plunder? Blunder sa Tagalog pa, sablay. Sapagkat wala pong plunder na nagawa si Senador Dante Marcoleta. Ano ho ba muna ang plunder? Para ating pag-usapan, dagdag kaalaman po sa inyo. Sapagkat ang nais nga natin ay may angat ang antas ng pampublikong diskurso, bigyan ko rin kayo ng armas, ng bala, para po pag kayo nakipagtalastasan, kung kanino man, alam ninyo yung kadahilanan bakit kayo may ganyang paninindigan, bakit kayo sumasama sa mapayapang kilos protesta na naaayon sa ating saligang batas, at alam niyo yung issue, ano ba yung plunder? Ang plunder po ay produkto ng Republic Act 7080. Republic Act 7080. At akmang-akma yung usaping plunder dahil ang plunder po ay na-introduce sa ating criminal law noong July 12, 1991. July 12, 1991, nung ito po ay naging isang ganap na batas. Bakit akmang-akma? Ngayon po ay July 2 at magse-celebrate na po ng anibersaryo, kung sineselebrate man ang anibersaryo ng pagkakapasa o pagkakapirma ng isang batas kagaya ng RA 7080 o yung Plunder Law. Plunder Law was enacted and made into law July 12 of 1991. Ngayon ho ay July 2, 2026, 35 years have passed at naririto pa rin itong Plunder Law. Ano ang Plunder Law? Ano ang nakasaad sa RA 7080? Paano ka maaaring makasuhan? Higit pa, paano ka maaaring makonvict o makulong hindi lamang during the trial phase kung hindi para ikay mahatulan ng kasong plunder. Marami po yung mga elementong, marami po yung mga nakasaad pag binasa nyo yung RA 7080. Pero sa kapakanan po ng mga hindi naman abogado, hindi naman po nakapagtapos ng abogasya at hindi po nag-aabogasya, yung mga ordinaryong tao, pasimplihin po natin para dagdag kaalaman sa inyo. Ang plunder law po, RA 7080, kinakailangan, ito lang pong tatlong bagay ang tatandaan ninyo. Ang dapat dito, yung uusigin, yung inaakusahan o yung akusado, dapat ay public official. Unang-una, public official or public officer. Tanong, paano kung pribadong tao? Maaari ka bang maharap sa kasong plunder? Maaari ka bang kasuhan ng kasong plunder? Kagaya nung mainit na pinag-uusapan na kinasuhan ang aking kaibigan, si Congressman Mike Defensor, dating kongresista, at dalawa pang sibilyan na hindi ko na po babanggitin ang pangalan, baka ayaw nilang magpabanggit. Maaari ba silang makasuhan ng plunder? Maaari. Kung mapapakitang malinaw na merong sabwatan, merong malinaw na ugnayan na sila ay nagsabwatan.
Kailangan yan sa unang-una private public official or public officer ang maaaring kasuhan ng kasong plunder. Maaari bang kasuhan ang pribado? Maaari. Subalit kinakailangan may pakitang malinaw na mayroong sabwatan o malinaw na ugnayan itong public official or public officer at itong pribadong mamamayan. Pangalawa, may papakita na nagkamal. Ito importante ito. Nagkamal ng illegal na yaman yung public official or public officer sa pakikipagtulungan o pakikipagsabwatan nung pribadong mamamayan. Maaari pong walang pribadong mamamayan Lagyan po natin ng konteksto yung ating diskurso ngayon. Bakit blunder at hindi plunder? Blunder sa Tagalog, sablay. Yung plunder, alam naman ninyo, pandarambong. Napaka-ordinaryo sa panahon ng Marcos Jr. administration. Kanya nga nagrarally ang sambayan ng Pilipino. So una, ang offender must be a public official or public officer. Maaari ding pribado basta't mapapakita na meron silang sabwatan o ugnayan. Pangalawa, mayroong pagkakamal ng illegal na yaman o nakapag-ipon ka ng illegal na yaman sa paanong pamamaraan? Sa pamamagitan ng potong, kickbacks, commission, misappropriation of public funds, malversation of public funds, at saka illegal asset distribution. Hindi po pwedeng isa lang kunyari kumita ka lang, nakapagkamal ka ng illegal na yaman sa pamamagitan ng kickbacks. Kinakailangan po kasi yan, kombinasyon o series of illegal overt acts. Yan ang nasa batas. Pag wala yung kombinasyon ng kickbacks na galing sa malversation of public funds o nagkaroon ka ng kickback galing sa misappropriation of public funds o kaya nagkaroon ka ng komisyon dahil sa illegal asset distribution, katulong ang isang pribadong mamamayan o isa ring kapwa mo gobyerno, maaaring pumasok sa kasong plunder yan. Dalawa na po yan, dalawa na yung ating elemento o requisitos para sumampa yung kaso o yung aligasyon sa plunder. Pangatlo, alam na alam ninyo ito, kinakailangan hindi bababa sa 50 milyong piso yung iyong ninakaw o yung kinamal na yaman. Hindi bababa, not less than 50 million pesos yung illegal wealth amassed. Gamit yung series of acts or combination, kagaya ng kickbacks, galing sa malversation of public funds, kagaya ng komisyon sa pamamagitan ng illegal asset distribution ng pamahalaan, o komisyon, o suhol, o kickback, o extortion sa pamamagitan ng misappropriation of public funds. So tatlo po yung mahalagang elemento. Para po pag kayo nakipagtalo kahit kanino, matalino po ang inyong magiging talastasan. Yan po yung layunin ng ating hakbang ng maisog, yung transparency, advocacy, peace, and security. Hindi naman tayo pwedeng mag-advocate when we do not know or bangkarote yung ating kaalaman pagdating sa advocacy ang ating isinusulong. Kanya dito po sa ating pahina, sinisikap natin na madagdagan ang inyong kaalaman at mamulat ng higit ang inyong kaalaman. Sabi ni Atros or Artrus, uy, sa PM yan, pasok na pasok sa plunder case. Kaya pala sinampahan agad ng kampo ni Lucaret sa Malacanang ang mahinang impeachment case. Tama ito. Sabi naman ni At Galaxy, yan ang komento ni At Galaxy. Maraming salamat si Manny De Jose, tama ba? Si At Funny TV, maraming salamat si At Funny TV sa iyong matalinong pagtalakay ng ating blunder, hindi plunder. So, balik po natin para tayo. Meron bang nagawang plunder si Senador Dante Marcoleta? Kasabwat ba niya si Mike Defensor? Sila ba'y nakagawa ng isang kasong plunder? Ulitin ko ang mga basic fundamental elements para masampahan ka ng kasong plunder. Plunder hindi blunder. Hindi sablay.
Ang una, kinakailangan yung taong inaakusahan mo ay public official or public officer. Pasok doon si Senador Dante Marcoleta. Maaari ding pribado. Pasok doon si Mike Defensor. Subalit may problema. Kinakailangan maipakita mo na meron silang sabwatan. Yan, wala yan. Bungi na agad. Sabwatan na ano? Walang sabwatang naipakita eh. Aligasyon lang. Na merong sabwatan si Dante Marcoleta at si Mike Defensor. Hindi na ipakita yan. So yung unang elemento, bagsak. Papagsakin pa natin. Meron silang sabwatan na magkamal ng illegal na yaman. May lalong wala. Pagkamal ba ng illegal na yaman ang campaign donation? So makikita natin, unang elemento pa lang, bagsak na. Kanya nga, blunder ito eh, hindi plunder. Sablay ito, hindi ito plunder. Tungo tayo sa pangalawang elemento. No? Yung pangalawang elemento, kinakailangan, nagkamal ng yaman si Senador Dante Marcoleta na inaakusahan. No? Sa pamamagitan ng kombinasyon o series of acts na kagaya ng kickbacks, ng dahil sa malversation of public funds, komisyon dahil sa illegal asset distribution ng mga pag-aari ng pamahalaan, o kaya komisyon o kickback o extortion or kotong sa pamamagitan ng misappropriation of public funds at sa tulong ng pribadong mamamayan kagaya ng inaakusang si Mike Defensor. Pangalawang elemento, wala pa rin. Bagsak na naman. Bagsak pa rin at bagsak na bagsak. Pangatlo, importante, nakapagkamal ng illegal na yaman sa halagang hindi bababa sa 50 million pesos. Meron bang nakamal umano na mahigit o hindi bababa sa 50 million pesos? Wala. So yung pangatlong elemento, wala pa rin, zero, bankrupt sa anuman sa mga elemento ng plunder. Bakit? Yung sinasabing 75 million pesos, yun ay isang donasyon. Donasyon para sa pagsasagawa ng isang matagumpay na kampanya para senador. Wala itong plunder. Blunder po ito, blunder. Tanong, kung merong pagkamal ng illegal na yaman, yung ill-gotten wealth, hindi pa ang ill-gotten wealth ang katumbas niyan o agad-agad na ginagawa dyan ay hidden wealth. Bakit? Ill-gotten nga eh, kinamal mo nga eh, nagnakaw ka nga eh. Hindi mo pwedeng ipabongga yan. Hindi mo pwedeng ipabida yan. Hindi mo pwedeng ipagyabang yan. Kaya yung mga merong ill-gotten wealth, lagi yan. Tatago nila yan sa kung saan. Sa kamag-anak, sa korporasyon, sa lupa, sa pagsusugal, sa lahat. Yan ay naiuwi at nagiging hidden wealth. Tanong, meron bang hidden wealth dito sa inaakusa kay Senador Dante Marcoleta? Sablay na naman, blunder na naman ang ombudsman. Bakit? Saan ka nakakita ng taong inaakusahan na nagkamal ng illegal na yaman at ito'y itinatago? Kaya nila natunton itong sinasabing 75 million pesos na basihan or their basis or anchor of the plunder case being to be filed against Senator Dante Marcoleta and other private official, like former Congressman Mike Defensor and two others. Ito lamang ang kanilang angkor. Kaya nila ito na-discovery dahil ito ay nailathala. Hindi ito tago. Hindi ito bahagi ng hidden wealth. Walang effort na pagtakpan ito. Bakit kanyo? I-final nga sa Commission on Election. Dineklara nga sa pamamagitan ng Statement of Contribution and Expenditures. Yung campaign contribution, yung Statement of Campaign Contribution and Expenditures. Hindi lamang ito ordinaryong dineklara. Ito ay sworn affidavit. Sinumpaan pa ito ni Senador Dante Marcoleta. So wala ditong ill-gotten at wala rin ditong hidden wealth. Kaya malinaw dito, walang plunder. Hitik, siksik, liglig ang ginagawang persecution
ng administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi sa plunder po, hindi blunder, sablay, bulilyaso. Yan ay malinaw na nagaganap sa ating bansa ngayon. Hindi po ito plunder. Saan ka naman nakakita kung ang elemento ay ill-gotten wealth? Saan ka naman nakakita ng napakahinang nilalang na idedeklara mo yung ill-gotten wealth mo, dapat sana'y hidden wealth, sa isang statement of contribution and expenditure mismo sa Commission on Election? Sinumpaan mo pa yung deklarasyon mo. Ito'y malinaw na paggagaslight o ginagawa tayong mangmang. Kanya tumutok kayo dito sa ating pahina at wag na ho kayong magre-rely dyan sa mga mainstream media. Budol din po iyan. Ano ho?